lumubog tong Katipunan. Flood control na nawalan ng control. Naman! Oh my God! Daddy! Ayoko na! Pag Sunday, doon daw naglalabasan ng mga kamote. Ayan, yan na nakakatakot. Boss Kenji, saan maganda bumili full exhaust at pa-tune ng MT-09 SP? Malalaman natin mamaya kung gaano katipid sa MT-09 SP. Ay, Diyos ko, lumilipad na ako. So, ganito ang garahe namin. Dahil under construction. Kaya, siksikan talaga. So, para malabas ko to, kita nyo naman kung gaano kasikip. So, para malabas natin to. Yan, pinang-pina lang sa sa brake lever. sa tangke. Buti na lang magaan itong MT-09 SP. Gaan? Parang parang Trident lang siya. Okay, seat height check. Tiptoe. Let's go. And today is a Sunday morning. Napakaganda ng panahon. Medyo maaraw na. Kasi kahapon, binaha ang buong Quezon City. Hindi ko lang alam sa ibang lugar Pero nabalita yung lumubog tong Katipunan sa makikita natin ngayon. Ang nangyari sa Katipunan. May mga nasira daw dito Pati nga yung Ateneo na hindi naman binaha. So napakagaling ng ating mga flood control na nawalan ng control. Mga flood control projects. Ayun Di naman sobrang nasira. Matibay naman yung mga So dito, mataas ang baha kahapon. Tapos yung ulan mga less than 2 hours lang. Pero grabe yung grabe yung baha sa sa QC na hindi naman masyadong binaba ang QC. Yun, so malinis naman. Ayun nasa kabila, oo nga, grabe sa kabila. Kitang-kita yung mga yung mga screen, yung mga fence, may mga nakasabit ng dumi mula dun sa baha. Maganda dito sa MT-09 yung suspension naka all-ins, kaya sarap na play. Ang ganda ng rebound, parang di kanya hinahagis Sa akin medyo di ko masabing matigas pero hard. Hard siya. Hindi matigas pero hard. Pwede natin palambutin. Gusto mo palambutin? Pwede palambutin yan kasi adjustable yan sa left and right. May adjustment siya. Sa right yata yung preload, sa left yung compression. Hindi ako nagbabounce. Yan ang masasabi ko. Hindi ka nagbabounce. Gusto mo nagbabounce ka? Saka yung parang sumasabayaw sa... Palambutin natin. Bukasan natin dito. Kagaya pala sa pinakamatigas kaya naman pala. Ayun, nasa hardest setting siya. Sa lambutan natin kaya pala 1, 2. Ayan, okay na yan. Nilagay ko na sa nilagay ko sa second. Second to the softest. Yung kaganda na may remote adjuster, di ba? On the fly, pwede ka mag-adjust. Galing, ramdam ko agad. Basta kaya mo siyang pihitin. Ramdam mo kagad. Ramdam ko agad yung Lambot. Lambot na. Oo. Kanina talagang lumalaban kami sa mga lubak Ayan, galing Ramdam ko na yung bounce. Oo mas maganda yung mas maganda na. Shout out dito sa intercom natin, Apollo solid. Oo kahit mga gano'ng kabilis. RPM na tayo at saka Kahit ilan yung takbo malinaw pa rin. Walang Oo, tsaka inline 4 to na naka-pipes na aftermarket. Ayoko, meron siyang noise cancelling, kaya ang linaw. Hindi mo rinig yung wind noise tsaka yung exhaust. Ang gamit nga pala namin ay Asmax F1 Pro intercom na mabibili kay Sec Moto Supply. Siyempre helmet ko, Sec Edge. Kay Mrs. Katingin naman ay Mesuka na Winnie the Pooh. Ganda nitong Asmax. Nagpa-promote lang kami, pero ito talaga legit. Of all the intercom na nagamit namin, ito yung nagkakarinigan kami, tsaka mabilis mag-connect. Yun, ang ganda ng araw. Tirik yung araw. Buti na lang di ako nagsuot ng makapal na damit. Kasi based sa weather ngayon, maaraw buong araw. Medyo cloudy ng konti. Pero mamayang 11 AM, uulan daw sa Marilake. Kaya before 11, baba na kami. Sa pagmumotor, kailangan lagi nyo chine-check ang weather. Kasi malaking bagay, lalo ngayon na rainy season, para maiwasan mo siya. Tulad ngayon, magtatagaytay sana kami. Pagtingin ko sa weather,
9 AM pa lang uulan na, 80%, so mataas ang chance nun. So ngayon mga nasa ano na, siguro around 7:30. Alright, so paakit na tayo ng Tanay, Rizal or Marilake. At ngayon Sunday, medyo kailangan natin mag-iingat kasi pag Sunday doon daw naglalabasan ng mga kamote. Pero ngayon naalamin natin kung totoo ba na andito yung mga kamote pag Sunday. Baka man wala na kasi tag-ulan eh. Baka natakot sila sa ulan. Malalaman natin. Ang lamig. So ito yung pinupuntahan natin dito sa Marilake talaga, yung fresh air. Kaya marami na ritong ano ngayon, mga resident dito nga mayroon ng ano, Green Peak Heights. May subdivision na. So per mga 1 hour na tayo nagra-ride at wala pang sumasakit sa akin. Maganda yung upuan ni MT-09 SP. Smooth na siya ngayon, no? Hindi siya masyado ma-vibrate. And ngayon lang ako mag-chill ride ulit dito, kaya ngayon enjoy natin yung scenery dito sa Marilake. Pagkasama natin yung tropa, napapagaspol tayo eh. Ngayon, chill ride, enjoy the scenery. Ayun oh, may nakatago doon, photographer. Ang daming riders na babalik na. Aga nila makyat o baka nag-overnight. Ang daming photographers doon. Ang ganda na posing natin doon, nakataas ang kamay ko. Ayan oh, diba? Ang dami nila. Ang ganda na posing natin dito, diretso. Magpapagal lang tayo. Pagal. Siyempre sa mga makaka-afford ng big bike, kung naka-afford kayo ng big bike, mag-riding school na rin kayo. Kasi hindi naman porket sa racetrack ginaganap ang riding school, eh magre-racing ka na. Kasi yung mga scientific techniques at basic riding skills doon mo matututunan at ma-apply mo sa kalsada para safe ka. Maiwasan yung mga nag-overshoot. Kung lahat ng riders ay mag-aaral ng riding skills, basic technique, magiging safe lahat sa kalsada. So ito, mukhang makakakuha tayo ng magandang pitik dito. Dami nila. Ayan, dami namamasyal na families, oh, mga naka 4 wheels. Kaysa nga naman magtagaytay ka, malayo, tsaka traffic. Around north, mas malapit-lapit to. So, marami ritong camping sites. Pag gusto niyo mag-camping, maganda rin yata mag-moto camping. Yan, sana soon masubukan natin, no. At syempre pag ang gamit mo MT-09 SP, nako, sarap gamitin talaga sa twisties eh. Safe ka sa mga electronics niya. Merong 6-axis IMU, mga cornering traction control, cornering ABS, mga gamit mo lahat sa during cornering. Pero syempre walang electronic na malupit sa mga putik at tubig. Ay, hanip yun. Galing nun ah. Nakabike ka. Mamimina. So marami maganda mga spots dito, hindi lang mga resto, mga overlooking. Natry natin ngayon sa Tanay Highlands kasi hindi pa nasubukan ni Mrs. Katingin doon. Nakita niyo medyo inantok siya dahil chill ride tayo eh. Ayun, so safe na safe, walang kamote. Baka mamaya pa sila akyat. So doon sa Tanay Highlands, nakapakain ako doon, parang bihira kasi minsan pa lang kasi medyo pricey. Pero syempre kailangan masubukan ni Mrs. Katingin anong verdict niya. Sulit nga ba yung magiging pricey niya o sadyang pricey lang? Malalaman natin ngayon. So naka street mode lang tayo kasi hindi natin kailangan ng bakbakan. Kaya street mode mas matipid. Mukhang puno sa Tanay Highlands, puno. Full parking pero okay naman, pwede naman dyan. Pwede. Ay, pwede pala sa loob eh. Pwede naman pala sa loob eh. Napakadaling hanapin ng neutral, no? Kailangan bumelo tayo dito. Yan. Yan. Oy. First gear. Alright. So dito, pasok mo, ang ganda. Diba? May arko. Pagpasok mo may garden. Ay, may birthday.
Ganda ng view, dami tao. So ito yung menu nila. Pagpasok mo rito, ambience talaga niya, sosyalin talaga. Promise, sosyalin. Ganda ng ambience. So hindi naman pala sobrang pricey. Sakto lang yun. Mga appetizer. Nasa mga 200 plus. Yan, parang sasarap oh. Eh ito parang gusto ko nito ah. Yan, meron silang sandwich. Tsaka chicken tenders. Parang masarap to ah. Burdu sandwich. Burdur. Mili kasi ako sa mga sandwich. Bulalo nila solo nasa 700. 1 to 2 persons. Yung all-day favorite breakfast, nasa 300. Okay din to continental breakfast. Yung beef tapa, 350. Hindi naman sobrang pricey, sakto lang. Medyo mas pricey sa iba. Yan orange chicken, mukhang masarap nga nasa 350. Beef pares, ayun beef pares, yan, masarap. 350 lang. Barbecue pork ribs, 390. Ayun, masarap din dito, barbecue pork ribs. Parang ang dami masarap Ito may mga seafoods din Thermidor, ito medyo pricey na, 650. Prawn kasi yan, squid, solo, 1 to 2, 1,100. 1,100. Tsaka may mga steaks, ayan, mga steak. Magkano ba yung steak nila? Nasa 2,600. Sisimula ang 400 grams all the way to 3,900 sa 600 grams. As mga coffee nila, siyempre mag-coffee tayo, latte tayo, 180 latte. First subukan natin yung salted caramel naman. So yun, napakabilis din ng serving, mga lang. May ilang minuto tayo nagantay? Mga 10 minutes. Buting na, beef pares, mukhang masarap to. Tsaka continental breakfast, 300, beef pares, parang 350 ata. Tapos sisig, lumpia, mga 270. Mabitin pa si Mrs. Katingin, order pa ng goto. Yan, mahilig kasi sa mga sabaw, Mahilig kasi sa mga hot, kaya nga napili na ako At dumating na ang goto, para tayo hindi gutom na ito Pang order natin, pang 4 na tao. Pero konti lang naman itong continental breakfast. Parang hindi ka masyadong mabubusog dito. Parang lang siya, side quest. Ang lit ng tinapay. Shoutout po sa lahat na nanonood kay Idol Kenji Moto. Thank you po. In-invite ko po kayo kumain sa Tanay Highlands po. Madami po tayong magagandang views dito. Thank you po. Ako po si Raymart Ebrado po. Thank you po. Nagalala tayo ni Kuya Waiter. Solo ng motor natin. 900. Parang bagong labas. Medyo. Bira ko palang nakikita may dalang ganyan. Sir, ingat sir. Thank you. Bira daw si Sir nakakita ng ganitong MT-09 SP. Kakaiba kasi yung headlight Sarap ng hangin. Sobrang ganda ng weather. Okay, sa bagong mulan, si Bat. Sa'yo na yung ulap, parating na. Nasa mga 10:30 na yata. Yan na yung pinaka-chill ride ni MT-09. Next time tayo Nabi para chill ride talaga, walang choice sarap talaga ng handling ni MT-09 tsaka sarap ng chill ride lang yung wala kang hinahabol, ride at your own pace. Maganda rin yung minsan yung solo ride wala kang hinahabol Ay, Diyos ko. Hindi yung kadalik banking ng banking. Paano makaka-relax? Ba't naman sobrang higa? Diyos ko naman! Oh my God! Daddy! Ayoko na! Ba't naman sobrang higa? Diyos ko naman! Pwede mo naman medyo straight lang. Ano ba? Huwag kasi sobrang bilis. Para hindi kailangan magganito. Yan, naninibago lang po si Mrs. Katingin kasi bihira kami twisties niyan. Kadalasan siya, nasa expressway. Tsaka simula nung nagkaroon kami ng baby, natakot na siya. Matatakotin na siya sa high speed, saka sa mga banking. Dati hindi naman siya masyadong takot Dati nag-enjoy naman siya Ganun talaga yata Ganun ba? Paliwanag mo nga sa kanila. Ang epekto pag nagka-babies. Parang feeling ko kasi syempre kailangan mong mag-ingat dahil sa babies mo. Yun na lagi kong nasa isip Kaya minsan talaga kahit naman hindi sa motor, feeling ko in general, kunyari, di ba, kailangan mo ng mga sacrifices may mga, minsan kailangan mong hindi puntahan yung mga lugar-lugar na yun, na dati mong pinupuntahan, or, di ba, may mga gala kang with friends na kunyari, mga inuman na hindi mo na magagawa, kasi, una, syempre, kailangan ka ng anak mo, second, kailangan safety rin, kumbaga, iwas na away, iwas disgrasya, iwas whatsoever, di ba? So, hindi lang naman sa pagmamotor. Pero yun nga, isa sa mga nadagdagan sa kinakatakot ko yung naggaganito, nagbabanking kasi, I mean, risk taking na siya Basta relax ka lang. Ayan na nakakatakot. Ayan na nakakatakot. Yung mga sumasalubong. So grabe yung takbuhan natin. Parang hindi tayo maabot sa 6,000 RPM. Na malalaman natin mamaya kung gaano katipid pag nag-chill ride sa MT-09 SP. Pag meron kang limiter na
Puro sermon. At least safe ka talaga makaka-uwi, no? Mapipigilan ng ano mo eh. So matapos ang ilang oras na pag-ride natin, nakaka 81 kilometers na tayo. Ano masasabi ni Mrs. Katingin dito sa MT-09 SP? Simulan natin dun sa upuan muna. Upuan. Ano siya, masasabi ko nga para siyang Z9 na pinalapad. Malapad siya and maganda yung size niya sa seat. Kumbaga, saktong-sakto siya talaga sa puwet. Pero kulang siya ng foam. Baka sa ano lang, malapit na ride, okay siya. Pero pagka tumagal ka ng naka-ride, medyo mararamdaman mo yung katigasan niya. Yun, kung i-compare ko siya sa previous MT-09 kasi nasakyan ko na yung MT-09 Gen 2, malayo yung difference. Gen 3 parang hindi ko pa nasakyan, Gen 2 ang nasakyan ko. Parang halos magkahawig lang yung upuan nila, Gen 2 and Gen 3. Comfortable yung upuan sa Gen 2. Kumbaga, back ride friendly siya in terms of upuan. And when it comes to suspension naman, Suspension, actually kanina nung nagsisimula pa lang tayo mag-ride, hindi mo pa na-adjust yung suspension. Sobrang na-feel ko yung, nakalaban ko yung motor o yung upuan. Kasi talagang siya, matigas. Sobrang kung may level nga, hard talaga siya. Pero ngayon nung in-adjust mo na ramdam ko rin yung pag-adjust mo, yung adjustable suspension kumbaga. Kasi talagang nagbabounce na ako, sumusunod na ako sa road. Kung may lubak man, hindi siya kontra. na-absorb niya yung lubak, no? Oo. Sa akin naman, yung findings ko sa upuan, sa riders, sa driver, ang lambot. Hindi naman sobra, pero halos hawig naman ng mga ibang MT-09. Maganda yung foam niya, tsaka yung makapit yung seat cover. Wala naman sumasakit sa akin simula pa kanina na nag-ride tayo. When it comes to suspension, ang ganda kasi naka-all-ins yung likod. Syempre fully adjustable, tas madali mong pihitin left and right, kaya mong pihitin ng kamay kahit nakasakay ka sa kanya. So malaking advantage yun. And then yung harapan niya naman fully adjustable KYB forks, ang ganda rin. So wala akong masabi kundi ang sarap. Tapos syempre yung hatak, wala na tayong masasabi doon. Ang master of torque MT-09, lahat ng generation napakalakas ng hatak, di ba? Kung hindi mo naman kailangan bumakbak, huwag ka na mag sport mode, or kung Gen 3 yung A mode, or Gen 2 A mode ba yun, or 1 mode, basta yun, para hindi masyadong sensitive yung throttle. Kasi pag nabigla ka, pwede mag wheelie, pwede kang lalo pag ganitong traffic. Kaya mostly ginagawa ko din, konting first gear lang, second kagad, kasi sobrang sensitive ng throttle, sobrang lakas ng torque. High gear kagad ako. So kung usually naka-second ako sa mga sport bike, dito naka-third ako. Parang dagdag lagi ng isang gear. Galing kay Jonel Michael Pangilinan, 9268. Panalo, automatic ba nag-change ng dark mode yung TFT niya, boss? Same na rin sa mga ibang naka-TFT na pag madilim or napasok ka sa tunnel or underpass, nagiging black. Tapos pag maliwanag, gaya ngayon, white yung TFT niya. Melvin Raymond Marcelino, 8822. Dream bike ko yan, Sir Kenji. Solid MT-09 SP. Mas maangas siguro yan kung naka-underbelly exhaust. Mas dagongdong. Ayun, sa akin mas gusto ko tong side ang tawag dito, side mount exhaust, kasi yung underbelly parang nakukulangan ako sa sound, parang medyo kulob. Tsaka prone sa sayad sa mga humps yung underbelly kasi pabilog siya Tsaka yun, hindi ko alam, di ako talaga fan nung underbelly na nakakra kasi mabilog masyado. Kumbaga para siyang anong tawag mo doon? Para siya may bug sa ilalim. Although maganda yung tunog nun, sobrang tahimik. Sabi naman ni Drag 7037, 5.5 kilometers per liter. Sobra naman yung 5.5. Baka nga H2 or mga Panigale hindi umabot sa 5 Sobrang lakas naman sa gas nun. Siguro kung babakbakin mo talaga ng laging sagad redline, so tingin ko baka 12 or 11 ganun. Hindi siya kasing lakas ng inline 4. Kung inline 4 mas malakas sa gas. Inline 4 na sasagarin mo yung makina. Galing naman kay Armando de la Cruz, 6354. How tall are you? Ayun. So hindi naman tayo biniyaan ng matangkad na height. Mga less than 5'5 lang. Galing naman kay Jenard Valente, 1970. Sana may MT-09Y AMT na rin dito sa Pilipinas. Ano yun? YAMT, automatic ng Yamaha na parang siya, e-clutch.
na Yamaha version. Ayun. Sa akin, hindi ko alam hindi ako fan kasi ng electronic na clutch. Nalilito ako dun. Kasi minsan pwede ka mag-clutch, pwede ka hindi. Pero sa bagay, magandang merong feature na ganun. Pero kung dadagdagan mo yung presyo ng mga 50,000 para doon, mas maganda ilagay ko na lang yung sa exhaust or sa iba pang accessories kesa gumasa akong 50,000 para doon. Since napakaganda na ng quick shifter with auto blip ng Yamaha, kahit namang MT-09, para sa akin hindi na kailangan. Pero kung talagang gusto mo at tinatamad ka talaga mag-clutch, pwede naman. Tsaka malambot yung clutch nito, in fairness, kumpara mo sa clutch ng Trident. Yun din pala problema sa Trident medyo matigas yung clutch. Sabi naman ni Vincent Alfonso 3339, XSR 900 or MT-09? Actually, same bike, nagkaiba lang ng styling. So, depende na sa'yo kung gusto mo ng mga retro look, retro inspired. Siyempre, XSR ka na. Pero gusto mo ng upright, mas upright to kasi mas yuko ng konti yun. Kung gusto mo ng mas upright at gusto mo ng robotic, modern look, dito ka na sa MT-09. Sabi naman ni Roy Gonzalez 5086, MT-09 2024 or Z9 2025? Para sa akin gusto ko kasi yung tunog ng inline 3 kasi yung inline 4 isa tunog pag flat plane, pagka cross plane 3 talaga may sarili siyang exhaust note. Tapos ang lakas ng torque, lalo yung on low RPM, magagamit mo talaga siya pang city, pang traffic, pang akyatan. And then mas magaan si MT-09. Tapos yung gamit nating Z9 dati na 2025, hindi ko magana yung quick shifter, hindi ko alam kung bakit. And sa looks, gusto ko pa rin si MT-09 SP. Speaking of looks, sabi ni Crossplane 4, parang mas pogi pa rin yung ulo and kaha ng Gen 2, boss. Pero ganda niyan. Actually talaga yung Gen 2 ang pinakamaganda sa lahat Sobrang ganda nga nun. Kahit anong ilabas na ni Yamaha, hindi na nila kayang malagpasan yung ganda ni Gen 2. Aminado naman ako doon kasi bilang isang owner ng Gen 2, yun gusto kong i-4 keeps na talaga dapat. Nagsisihan ko na pakawalan yung Gen 2 MT-09 natin. Actually, isa rin yun sa favorite bike ko nung dati yung nagsimula ka ulit, 'di ba? Bumalik ka galing sa accident mo. Ayun yung isa sa mga una naming binili na talagang nagustuhan namin yung ride to. Tapos yung seat height niya mas mababa at mas pala siya, mas flat. Ito kasi medyo aggressive yung seat niya, medyo pa-slide papunta sa tangke. Kaya mas mapapalin forward ka ng ganun. Tsaka mas matigas ng konti pala yung seat nito. Mas sporty, talagang pang bangkingan, pang bakbakan talaga. Galing naman kay STI, Jojo STI. Mataas ba seat height nito? Ano ang difference ng 2024 and 2025 model? Feeling ko yung Gen 2 and 3 versus itong Gen 4. Tama, kasi yung 24 onwards, ito na yun yung modelo. So 23 and below and older, yun yung mga Gen 3, Gen 2, halos pare-pares na lang sila ng seat height. Dahil nga nagpalit ng all-ins dito sa 24 SP and up, mas tumaas ng konti, around siguro mga half inch. Sabi naman ni Zagalon 143, pwede ba i-adjust ang height niyan? Yung height siguro maglalagay ka ng lowering link, which is hindi ko ina-advise. Pwede ka rin magbaba ng suspension, may space pa dito. Yung sa harapan pwede mong i-adjust yung fork, which is mas okay. Yung fork na lang i-adjust mo, yung front pwede naman kung talagang nahirapan. And then later on pag nasanay ka, tsaka may ibalik sa stock height. Sabi naman ni Dean Chora 2626, MT-09 or ZH2? Ayun, napaka hirap na tanong yan kasi CH2, gusto ko rin 4 keeps yan, dami mga gustong 4 keep karon din tayo yan, and ang ganda ng tunog, supercharged. Kung di mo afford ng H2 or ayaw mo na nakasubsob, siya yung naked version ng H2, kaya napakasarap gamitin ng H2. Pero mabigat, tsaka malakas sa gas, malakas sa gulong, malakas sa oil. 5 liters yata change oil nun kaya depende pa rin sa'yo kung hindi mo naman kailangan ng sobrang power. Actually more than enough na tong SP. Siguro mas lamang ako sa dahil may H2 na ako, lamang ako sa MT-09 SP. Pero kung wala pa akong H2, lamang pa rin ako dito. MT-09 SP pa rin. Siguro pangalawa si H2 sa naked bike na gusto ko. Ito bang MT-09 may cruise control? Meron din. Halos nga lahat na meron si ZH2, meron na rin si MT-09. Galing kay IC Woo
Boss Kenji, saan maganda bumili full exhaust at pa-tune ng MTO9 SP? Depende sa kung NCR? gusto mo ng original kay JYP Racing Entertainment, mga Acra, mga SC. Pero kung gusto mo naman ng mga budget meal, meron si Red Exhaust. Tapos yung remap naman, tune remap, dyno tune. Kaya syempre kay overdrive mo to kasi una-una legit, pangalawa budget friendly, kasama na yung dyno. Sabi naman ni Lloyd Gerard Diaz 6568. Sir, binibenta mo rin ba yung bagong MTO9 SP mo po, sir? Magkano Oo nga naman? pala, no? So masakit masakalawapan ko kasi bumalik na sa akin to ng pangalawang beses. At pangalawang beses ko rin pinag-iisipan kung i-4 na siya. Pero yun nga, bibenta natin siya. Pagka gusto nyo, message lang kayo. 0943-550-9357. Swap or financing, pwede. And by the way, yung Odo nito, fresh na fresh to, 1,500 plus pa lang to. Kung hindi man mabenta, di okay lang. Per keeps na lang. Oo, kung di mabenta, it's a blessing. Baliktad eh. Nagkaroon tayo ng reason para itago, no? Hindi, kailangan namin ito ibenta kasi kailangan namin ng budget. Siyempre, hindi naman lahat ng gusto natin ay makukuha natin kagad-kagad. Kailangan pinaghihirapan, pagtatrabahuhan. Priority, bayad-bayad muna ng mga utang. Papasalamat muna tayo sa mga katingin natin, di ba? Kasi kung di naman dahil sa kanila, hindi naman natin to ma-experience, hindi naman natin to masusubukan, mare-review, at syempre, hindi namin kayo makakalimutan. Thank you so much. Siyempre sa mga katingin natin na laging sumusuporta, nanonood, yung panonood nyo lang, malaking bagay na yun para makasupport sa atin. Kasi alam niyo naman, napakagastos maging motovlogger. Ng mga content natin napakagastos, kaya kailangan natin ng suporta nyo. Hindi natin magagawa itong mga ganitong content. Kaya maraming salamat. Then, di lang sa suporta na, kumbaga, sa pag-views, no? In terms of, kumbaga, inaabangan nyo kami, inaabangan nyo yung mga content na ilalabas ni Kenji. So, malaking bagay yun sa amin to recharge, to refuel, di ba? The fire na, minsan kasi, ang mga vloggers, napapagod din yan, nadi-disappoint kung anti lang ang views, di ba? In reality, gano'n naman talaga. Pero, dahil nga sa inyo na pinapanood nyo siya, patuloy nyo pinapanood yung channel na to, thank you so much kasi nadadagdagan yung reason para ipagpatuloy ang pagbablog, no? Tsaka comment lang kayo. Comment kayo lagi kasi nagbabasa talaga kami ng comment. Tsaka tulad yan, sinasagot namin yung mga questions nyo. Kahit anong gusto nyo i-comment na tungkol sa motor, basta as long as tungkol sa motor, wag naman yung tungkol sa problema sa pag-ibig tsaka sa pera. Papa Jack. Mahirapan tayo doon. Ayan, so we appreciate all the views and comments na binibigay nyo sa amin, the time that you spend. So thank you so much sa mga katingin. It really means so much, and in return sana mabigyan na rin namin kayo ng konting inspirasyon or kaligayahan, or ma-share man namin yung insight namin and learning sa bawat motor na nara-ride at nare-review, di ba? Yes, and syempre dagdag ko na lang yung pinaka final thoughts ko dito sa MTO9 SP para sa akin. Ito lang yung tanging naked bike na gusto ko yung 4Kips. Yung talagang malapit na. Yung parang gusto ko na talaga sabihin na 4Kips natin to. Kumbaga, invest ko na sinasabi yun eh. Pero pinipigilan ko lang yung sarili ko. Dahil nga mas marami tayong priorities na kailangan gawin. Yan. Tsaka naisip ko rin kasi isa pang reason bukod sa budget is hindi nga na nagagamit yung mga motor sa garahe. Actually may expire niya tayo mga gulong ibang motor natin kasi nga talaga nakatago lang literally. Pinabahayan lang ng alikabok at yung gagamba. Kaya kung itatago lang to, sayang lang. Mas maganda kung mayroong mag-enjoy sa kanya, yung gagamitin, magagamit talaga siya. And someday, malay mo, di ba? Pagka nagkaroon na tayo ng chance ulit, pag bumalik siya ulit. Grabe yung arangkada nito. Kaya maraming magigusto ng maxi scooter pang backride kasi syempre yung engine brake, tapos yung acceleration, hindi kasi smooth ng CVT. So kung gusto mo mag chill ride lang, priority mo yung comfort ng backride mo, ang the best pa rin talaga is mga maxi scooter. Dahil wala nang mas magiging smooth pa sa mga CVT at sa mga dahil malalapad din yung upuan nila sa sobrang comfort ng backride, lalo pag sobrang long ride. Dito kasi medyo pag sobrang long ride talagang makakaramdam ka rin ng pagod eh, dahil hindi ka sobrang upright, medyo lang, tapos upuan nyo parehas medyo matigas. Yan, talagang for sa town bike, saka sporty
riding. Yung tipo kung gusto mo mag sport bike pero sumasakit na yung likod mo, ganun. Mag MT-09 ka. Oo, kasi ano eh, pwede ka mag race track, pwede kang pang daily service, pang long ride, lahat magagawa mo siya. May tunog na napaka intoxicating, tapos yung power pa, syempre dagdag mo na yung power. Looks, wala na, lahat na parang nilagay na rito eh. Pero lang yung comfort sa super long ride. Ayun. Demo naman natin yung kanyang pagiging master of torque. Puro na tayo ano eh, chill ride eh. Stop na. Ay, Diyos ko, lumilipad na ako. Sa partida, naka street mode pa tayo niyan. Hindi pa yan ng sport mode ah. Baga pigil pa yan. O, di ba nasasanay ka na? Hindi ka na natatakot. Sanayan lang talaga, ano? Ano, natakot ako, no? Ano ba? Takot ka ba? Pero mas nakakatakot yung oh wait. Ay, Galing ah. Ano ka, truck? Nasa gitna. natatakot naman ako sa speed, pero mas nakakatakot yung yung banking. Kumbaga, mas nalulula ako doon kasi takot ako sa roller coaster eh. Full tank 95. So yun na, alamin natin ngayon ang average fuel consumption ng MT-09 SP na 2024. Chill ride, may konting-konting piga. Pero 95% chill ride. Pero hindi kasi accurate ang kanyang fuel indicator. 113.2 divided by 4.7 liters. Ang nagamit natin, grabe, mas matipid pa. Mas matipid pa sa 23.4 yung Trident. Nagulat ako. Partida pa may traffic tayong dinaanan. Akyatan pa ng bundok, traffic. Lupit, mas matipid siya kay Trident 660. Na yun pa, puro expressway pa yun ah. As in talagang walang rat-rat yun. Talagang sobra. Yun. Grabe yun oh. Naka street mode nga pala tayo, hindi tayo nag sport mode. Pero kay Trident tayo eh. Na ganun din naman, naka road mode naman tayo doon. Sobrang solid. Ang tipid sa gas ng MT-09 SP. Gustong gusto ko na nito. For keeps talaga to. So itong MT-09 SP, SRP ay 799K. At sobrang sulit yung presyo niya para sa madami niyang features. Pag bigla mong nalaman yung presyo, tapos sabi mo 890cc lang, diba? Magrereklamo ka, pero pag chinek mo muna yung specs niya, kinwenta mo yung mga upgrades na nakalagay sa kanya, eh sobrang sulit. And then pag meron kayong gustong i-review namin, pwede nyo ako i-message sa Viber 0943550957 or i-text man lang, or sa Facebook page natin kung may gusto kayong ipa-review or may gusto kayong pasubukan, May or bike kayo na gusto nyong ipa-review, ipa-feature sa vlog. message lang kayo. At syempre, abangan nyo pa ang ating mga next contents dahil malapit na matapos ang ating bagong garahe or extension. Ay dadami na ulit ang ating contents at hopefully malapit na natin magamit ang mga alaga natin na marami nagre-request na sa mga H2, Fireblade and R1 vlog natin. So yun, hanggang sa muli, thank you mga katingin.